Gandang hapon po, gandang gabi. Oh, kain tayo. Yan, binili po ng asawa ko. Kita ninyo? Ayan, no? Hipon. Tsaka isda. Ako'y nanggalaba kaya ako'y madali-daling kumain ng hapunan. Yan. Naulam pa rin. Sarap ng lasa. May sabaw. Ito munang isda. Para maalis ang tinik. Sarap. Sarap sa malamig na panahon ito, may sabaw. Malamig ngayon ay. Isda. Ayan. Sarap. Sarap. May sabaw. Kapag sampay na ako nung naunang batch ng aking laba. Mamaya naman medyo gabi yung kasunod. Natambakan ako gawa nang hindi ako naglaban nung Sabado. Sakit ng likod ko ngayon. Nagainulan ay baka mamaya hindi matuyo. Hindi nga niya ako maalam mag-operate nun. Dryer. Galulundag. Baka mamaya lumundag papunta sa akin. Ang sarap, pati sabaw. Din sa aming bahay, parang mang inasal yung yung kanin. Unlimited. Ang dami. Daming kanin. Kasalo tayong mga aso't pusa ay. Pati manok. Pati tao. Kaya kung wala kang ulam, mabubuhay ka naman sa kanin at saka yung kung anong pwedeng ka halimbawa ay tapik. Yung tapik na ang hamarindoki pa kami. Yung buong matigas na makimpil na na yung yun. Asin na nasawsaw sa mantika tapos itatapik mo. Si Sylvie man ding ulam, sarap man din. Ano pa daw? Inarte pa, hindi kumain. Pag gusto mong mabuhay, maski kainin mo. Hindi ka gainarte. Sabi ni nanay, nung panahon daw ng hapon, edi sila daw ay nanggaligo ay sa sapa, hubot-hubad. Nadating daw yung hapon, sila daw ay nagtagbangan sa sapa. Yan. Pag daw sila ay manggabayo ng palay,
Sa ilalim daw sa loob daw ng kuweba, yun daw bayuhan ay nakabitin para hindi daw marinig ng hapon. Ngayon na daw at narating na daw yung mga eroplano ng hapon. Galing daw nilang tumago dyan sa forest. Kagubatan. Yan. Tapos, ang inakain ng nanay, halimbawa, siyempre, panahon ng hapon, sila nang gagawa daw ng mga paksol. Yung yung butas na parang puso negro, natakpan daw nila ng yun, dahon yata ng saging. Pero meron daw na nakatindig doon ng mga panusok. Pag may sumute daw doon na malalaki gang orangutan yun o gorilla. Pag may sumute daw doon, natutusok daw nun, kakaawa daw, nag-aiyak daw. Yun inasilbi nilang inagawa daw nilang tapa yun. Dahil nga ni panahon daw ng gera at World War II, ayun ang kwento ni nanay. Taghirap daw nun. Pagkain. Gawa ng mga tinago ka daw sa mga hapon. Tagong-tago ka daw. Nung nangyaring na daw, nasakop na daw kita ng hapon, ay daw, si nanay naman daw, di naging hapon na ang mga nandito, nakatanawan. Doon daw ang ng mga hapon, ng istasyon, yung headquarters, magandang ancestral house ng mga Abadilla, yung maganda ron sa may southern. Nandun daw ang mga hapon, naturuan daw ang mga katanawanin ng pagbilang, pagsalita ng kaunting hapon. At pag daw nabigyan ka ng pera, ang lalapad raw, tapos ay inasilid raw nila ay sa sako. Ang dami raw mamigay ng pera. Tsaka yun daw mga kending hapon, ang sarap daw. Nabigyan daw siya. Pag daw siya nagatinda ng mga kung ano-anong gulay, galing sa linang, nabili daw ng hapon, ang lalapad raw, ang dami daw pera. Tsaka inabigyan daw siyang kendi, ang dami raw. Diyos ko, bakit parang pakiramdam ko nahilo lang ako, kala ko nalindol na. Diba siguro ng kapaguran. Kaka-nervous ba bagay nalindol? Kalinang daw, tulungan daw ang mga tao, panahon ng hapon, nagatulungan daw. Natulungan daw ang isa't isa. Magaling si nanay magbilang ng salitang hapon. May kaunti rin siyang alam sa hapon, tapos yung lingwaheng hapon. Nakaipon daw siya ng malalapad na pera noon. Kalagi daw sa sako, lapad raw, pera. Hapon? Ang tawag daw ay perang lapad. Ang katuwa, Tapos na akong kumain. Bye! I love you all. God bless.